Yan, so good morning internet. So nandito na naman tayo. So kasama ko si Aba. Have a very good day, Aba. Thank you. So samahan nyo kami sa isang magandang araw na ito. At may pag-uusapan tayo about sa mga Pilipino dito sa Israel. And yun, so ngayong araw na to, ang agenda namin ni Aba ay ang magkumain ng falafel. Pagkatapos ng falafel, pupunta kami ng Asian market para mamili ng gulay kung ano man yung merong available doon. And syempre, pagkatapos nun ay yung therapy ni Aba. So merong therapy ngayon si Aba ngayong araw na to. So ang pangalan ay My Doctor. Yun, so dito na kami ngayon ni Aba sa may falafel. So kakain na kami. So eto, dito sa Israel, kumbaga eto na yung street food nila, falafel. Shalom. Muslumek. Yun, so dito na kami ngayon ni Aba sa may Dragon, kumbaga Asian store. So si Aba ang tagahawak ng basket. Yan. So ngayon, first step, cabbage. So paano ba tawag dito? Bagyo cabbage. Hindi ko alam anong tawag dito. Basta cabbage. And next, bibilang ko si Aba ng ito. Yun, so meron dito Mr. Chips. So ngangat-ngatin lang namin sa bahay. Ang next na bibiling ko, sardinas. Meron pa akong sardinas. Ito mga ligo. Meron pa ako sa bahay. So ano pa kaya? So dito sa Israel, ganito yung ano ba tawag? Bamboo shoot namin. Labong. So ang calamari dito ay yung ito, ulo ng pusit. So kuha ko isang ulo ng pusit, isang katawan, tapos dalawang shrimp. O ano yan? Aba? So 100 shekel siya. How much 100 shekel in Philippines? 1,000 pesos. Like 1,800. Wala silang sinigang, walang Mang Tomas, at wala ring corned beef. Malas naman. Tapos yung meatloaf nila dito is chicken lang. Ayoko ng meatloaf na chicken. Gusto ko spam. Yan, so wala na talaga. And pansit. Titingin ako ng pansit. Saan ba may masarap na pansit? Habang bihon or pansit canton. Wala. Bihon. Ayun! Nakita ko na. Sinigang. Yan, so pwede na ako magsinigang. Sinipag sa so, ito sinigang sa gabi. Ang mahal, 10 shekel. Grabe. So bili ako ng dalawang sinigang. Tatlo. Okay, 4 na sinigang, isang magic sarap. Dito lang pala sila tinago. So nilipat na yung location nila. So next is yung pansit na lang. Wala akong mahanap na pansit. And so si Aba, hindi ko siya mailakad dito dahil nga masikip, sobrang sikip. Tapos maraming mga box. Okay, so next is yung pansit na lang, pansit. Baka dito lang 'yon sa baba. Ayun. Yun, so eto yung pansit.
Yan na to. Yun, so nagsimula na ngayon yung oxygen therapy ni Aba. Di iwan ko muna si Aba. Ang gawin nga ba? Yes. And yun. So maglalakad-lakad na lang muna ako dun sa labas para magliwaliw lang. Kasi naman nakaupo lang ako dito. Nandito na ako sa labas. So pag-usapan natin ngayon kung bakit nga ba nawala yung mga YouTube vlogger na Pilipino dito sa Israel. So dati napakarami nila. Yan. So halos lahat sila sweldo ang binablog nila. Pero bakit nga ba nawala sila? Pero syempre bago ang lahat, bibili muna ako ng kape. Ayun, so dito ako nagkape ngayon sa may tinatawag nilang Coffee Land. So habang inaantay ko matapos yung oxygen therapy, so abutin nyo ng mga 1 hour mahigit. So dito lang muna ako sa labas. Sarap. So dito sa Israel, natutunan ko kung paano magkape ng walang asukal. Dahil nga yung mga cookies nila ay sobrang tamis. So balik tayo sa topic natin, kung bakit nga ba nawala yung mga Filipino YouTube vlogger dito sa Israel. So actually hindi naman talaga sila nawala. Kumbaga lumipat lang sila. So dati patok na patok sila sa YouTube dahil nga meron silang ginagawa para dumami yung views nila. Eh nung nag-stricto na si YouTube na bawal na yung sub to sub, bawal na yung mga magbi-views ka lang ng 30 seconds, bawal na yun. So nagsilipatan sila sa Facebook. So sabi nila sa Facebook mas maraming views, mas mabilis ma-monetize. Tama nga naman. Mabilis ma-monetize, mabilis magkaroon ng maraming views sa Facebook, pero yung 1 million views nila, I think umaabot lang ng mga $1. So yung iba naman ay mas pinili na lang nilang tumigil sa pag-vlog dahil nga wala na silang energy. Hindi na nila may pakita ang energy ng happiness. May sumisigaw. Dahil sa kaguluhan nangyari dito sa Israel. And until now, kahit naka-ceasefire kami until now naman, ay parang hindi na nila kayang ibalik pa yung energy nila. Dahil nga, ilang taon din kaming natakot, ilang taon din kaming nagtatago. Kaya yun yung nangyari. So parang nakalimutan na rin nila ang pagbabloging. Ang susunod naman, kaya bakit nawala sila, ay dahil sa repatriation. Dahil nga sa kaguluhan nangyari, natakot sila, nag-repatriate sila, umuwi na sila ng Pilipinas. And syempre ang vlogging kasi nila is about caregiving. So pag uwi nila ng Pilipinas, wala na, biglang nabago yung environment, biglang nasa bahay na lang sila. Yun, kaya na-stop din yung pagbabloging nila. Especially kung yung mga title ng mga YouTube channel nila ay may nakasulat na Israel or caregiving. Yun, so yun yung mga possibilities ng mga reason kung bakit wala ng mga Filipino vlogger sa YouTube dito sa Israel. Pero meron pa rin namang mga pangilan-ngilan at meron din yung mga iba is nag-i-start na sila. Siguro parang ayaw na nila sa Facebook or siguro baka pinagsabay na nila, try nila. Pero yun nga masasabi ko, mahirap talaga sa YouTube. Pero kung kunyari naging hobby mo na siya, tapos gusto mo nang magkaroon ng sariling channel para sa mga memories mo, umpisa mo na sa YouTube, diba? So sa YouTube din naman yan mawawala eh. At least meron ka pa rin mga memories kahit na umuwi ka na ng Pilipinas. May mga memories ka pa rin ng mga video na nandito ka sa Israel. Next is ang update natin dito sa Israel. So ngayong araw na to ay nangangamoy kaguluhan na naman.
Nangangamoy kaguluhan na naman dito sa Israel. So sana hindi siya matuloy. At sana tumahimik na yung kabilang bansa. Ayan. So, yun. Nandito lang muna yung update natin ngayong araw na to. Ito muna yung pag-uusapan natin. So, sa mga kapanonood nito, please like, share, and subscribe to my channel, True Adventure 08. Good day!